Tinatayang nasa 100 milyong piso ang buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicles ng mga diskaya. Ayon po yan sa Bureau of Customs. At kung mapapatunayang hindi legal ang pagkakabili sa mga sasakyan, maaari itong ipasubasta. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil tinatayang aabot ng 22 million pesos itong Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya, tansya ng Bureau of Customs, nasa 33 million pesos dapat ang binayarang buwis para dito. Pero isa ito sa mga luxury vehicles ng mga Diskaya na wala nang import permit, wala pang certificate of payment o patunay na may binayarang buwis. Sa 30 luxury vehicles ng mga Diskaya, 13 rito may problema sa mga dokumento. Kaya nag-issue ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention. Kung hindi mapatunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila sa mga ito, ipasusubasta ng Customs ang mga luxury vehicles. Nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. At tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Tinatayang nasa 100 million pesos ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle. Hinihingan namin ng pahayag ang mga Diskaya. Ang tanong, sino ang kasabwat ng mga taga-customs kaya nakalabas sa mga sasakyan mula sa pier? Pinagpapaliwanag daw ang 10 customs examiner, appraiser hanggang deputy collector. Kailangan natin bigyan ng paggalang yung tinatawag na due process. So as the first part ng due process na yan, binibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag. Maaari na raw i-release ang 17 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya pero may kasulatang kung lumabas sa post-audit na kulang ang nabayarang buwis, kailangan bayaran ito. Maliban sa mga Diskaya, sabi ng Customs, iimbestigahan na rin nila ang mga sasakyan ng iba pang personalidad na nadadawit sa mga maanumalyang flood control project. Nagkataon lang na una yung Diskaya dahil yan yung pinaka-high profile case nitong mga nakaraang buwan. Meron din kami mga isa-submit by Friday sa ICI. Kinakailangan naman namin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa ICI para iisa naman po yung takbo ng investigation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Lumabas na may ghost project din sa mga health center. Naungkat yan sa pagdinig ng Senado sa budget ng Health Department. May pasilidad din ang kagawaran na nakakontrata sa kumpanya ng mga Diskaya na hindi pa nagagamit kahit bayad na. Nakatutok si Mab Gonzales. Ultimo sa health centers, may mga nabayaran pero hindi natapos na proyekto. Yan ang ibinunyag ni Health Secretary Teddy Herbosa sa budget hearing ng Senado kanina. Nadiskubre yan ni Herbosa matapos tingnan ang mga kontraktor na ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng ghost flood control projects. Pinahanap ko rin yung mga kontraktor na present ni Presidente. Sabi ko, meron na bang ginawa? So may nadiskubre ako, isa nabayaran na, pero hindi completed. So meron din ako nakita. So there's a similar modus po na nakita po ninyo? I had to inspect. So nakakita and to be fair, pero this is over 10 years. This is over 10 years. Itong sinasabi kong nakita ko, 2020. Okay. Sa 2020 so you're saying ho na there was a facility na merong contractor na bayaran siyang kompleto pero wala pong nabuo na facility. Nabuo naman pero hindi tapos. Hindi tapos. Hindi tapos kaya hindi rin magamit, hindi rin mabigyan ng pero nabayaran. Yes, nabayaran. They're not allowed to walk away. There's no such thing. Do you think may collusion dito, kagaya ng DPWH, na ilan sa mga opisyal ninyo maaaring sa regional level, provincial level, may collusion, may sabwatan dun sa kontraktor para sa gawa ng mga projects na ito, Secretary? Yan po ang aking conclusion din. Kasi kung ang engineer na nag-inspect from our side, binigyan siya ng clean bill na completed, mababayaran siya. Kasi hindi naman mai-issue kung hindi bibigyan ng inspection na clearance. So, yun ang side ko na iimbestigahan ko. Bakit siya nabayaran kung hindi pa completed? Dapat yan progress billing po. Isa sa mga halos tapos na pero hindi pa rin magamit ang Mindanao Central Sanitarium sa Zamboanga na kinontrata ng Department of Health sa St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mga Diskaya. 98% complete pero naging idle po siya without certificate of final acceptance due to pending
post-completion of punch list. So yun. Pero bayad na po ito, amounting to 133 million. Dagdag ni Senador Pia Cayetano, 2 contractor ng DOH ay kabilang din sa top 15 contractors ng flood control projects, ang Legacy Construction at Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Si Legacy in 2021 had a 107.5 million project and 15% completion pa lang as of now. This is for Southern Philippine Medical Center. 4 na taon na, 15% pa lang, Southern Philippine Medical Center. This is a very good hospital. Ang Royal Monarch naman, 3 proyekto ang inabandona dahil sa contract termination. Napakaliit lang naman, 3.6 million, 3 barangay health station. So kung ganun kaka-big time, I don't know kung pag-aabalahan nila yung 1.2 million, haka-haka ko lang, baka naman napasa na yan or subcontracted. Kasi 1.2 million, i-abandon pa. Tinitingnan pa ng DOH ang record nila sa mga proyektong ito. Sinisika pa naming makuha ang panig ng St. Gerard, Legacy at Royal Crown Monarch. Samantala, isiniwalat ni Senador Win Gatchalian na base sa COA report, may mga kontrata pa ang DOH na higit 11 billion pesos na hindi rin tapos. We don't get our value for money kasi nga, delayed. Sometimes, after makita mo yung delayed, when you try to fix it, mas mahal na uli kasi it's another different year na. Sama-sama nito for planning, lack of coordination, for execution, na ipit yung 11.5 billion. Tinanong naman ni Senate Health Committee Chair Senador Risa Ontiveros ang lumabas sa pagdinig ng Kamara kahapon kaugnay sa daang-daang health centers na ginastusan ng bilyon-bilyon pero hindi nagagamit. Paliwanag ng DOH, karaniwang problema ay hindi makapag-hire ang LGUs ng mga doktor, nurse at midwives. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naging bagyong Paulo na po ang binabantayang low pressure area kahapon. Alamin po natin kung saan-saan magpapaulan yan sa report ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, kapapasok lang ng buwan, may bagong bagyo na agad na nabuo at nagbabadyang makaapekto dito sa ating bansa. Huling namataan ng sentro ng bagyong Paulo, dyan po yan sa layong 665 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Paulo, nagtaas na ng signal number 1 ang Pag-asa sa northern portion ng Catanduanes. At mga kapuso, pwede pa po yung madagdagan sa mga susunod na oras habang lalo pa pong lumalapit at kapag lalo po na posible pang lumakas itong bagyong Paulo. Sa latest track na inalabas ng Pag-asa, patuloy na lalapit ang bagyo dito sa ating bansa at posibleng maglandfall dito sa may Isabela o kaya naman sa may Northern Aurora, Biyernes po ng umaga o hapon. Ayon sa Pag-asa, pwede pang umangat ng konti o di kaya naman ay maging pa southward yung paggalaw o track po nitong bagyo. Depende dun sa magiging impluensya ng high pressure area na nasa itaas nitong bagyong Paulo. So pwede po yung umangat. Kapag po tumaas, maaring dito po yan tumama sa may Cagayan. At kapag medyo bumaba, ay patuloy po natin babantayan kung dito yan tatama sa bahagi ng Aurora. Habang lumalapit sa Luzon, unti-unti nang mararamdaman ang epekto ng bagyong Paulo. Pero bukod dyan, posible rin magdala ng thunderstorms itong patuloy po na pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, unti-unti nang makakaranas ng ulan. Diyan po yan sa bahagi ng Bicol Region at pati na rin dito sa Quezon Province. Mas magiging maulan na po pagsapit ng hapon, kaya po bukod po dito sa Bicol Region, posible na rin makaranas sa mga pag-ulan. Itong Mimaropa, ganun din ang Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, pati na rin ang Cordillera Region. May mga malalakas na buhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Dito naman sa Metro Manila, malaki rin po ang posibilidad na maging maulap bukas kaya may chance rin na maulit yung mga pag-ulan. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall and thunderstorm advisories. Sa Visayas naman, sa mga kapuso po natin dyan, bago magtanghali may chance na ng mga kalat-kalat na ulan at posible po yung maranasan ulit pagsapit ng hapon at gabi. Kabilang sa makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang mga lugar na napuruhan ng malakas na lindol gaya dito
sa Cebu, pati na rin sa Bohol, Samar and Leyte provinces, maging dito sa Western Visayas at sa Negros Island region. Kaya doble ingat at patuloy pong maging alerto. Bandang hapon at gabi, mataas din po ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao. Nakikita po natin, may mga heavy to intense rains sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Mga kapuso, patuloy pong mag-monitor lalo't ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre. Una na nga rito itong bagyong Paulo na sumakto pa sa pagpasok po ng buwan. Sabi ng Pag-asa, kapag ganitong Oktubre, may mga bagyo na tumatama o dumadaan dito sa may Northern or Central Luzon. Minsan naman po dito sa may Southern Luzon, pwede po dyan sa may Bicol Region at maaari din po dito sa Visayas. So yan po yung possible na maging track kapag po magla-landfall yung mga bagyo. Pero may mga pagkakataon naman na nagre-recurve o lumilihis po yung mga bagyo palayo po dito sa ating bansa. Pero gabay lang po natin ang mga ito mga kapuso, pwede pang magbago yung bilang at magiging galaw ng bagyo ngayong buwan. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Lord, please send some help. Mga kapuso, patay nang mabagsakan ng bahagi ng sports complex sa San Remigio, Cebu. Ang ilang kasali po sa liga sa isang ospital naman sa Cebu City, nagkumahog na ilikas ang lahat ng pasyente matapos po ang pagdinig. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, dahil ramdam sa halos buong Cebu ang malakas na lindol, kaya karamihan sa mga Cebuanos ang apektado, lalo na sa northern Cebu na siyang malapit sa epicenter. Pagi ginoo ko ang simbahan, di na. Bitak-bitak na at maraming bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima ang pinaguho ng lindol kagabi. Pero itinira ang imahen sa harap ng simbahan na tila simbolo ngayon ng di nagaping pananampalataya ng maraming Cebuano. Nawala ng kuryente doon, maging sa lungsod ng Danao. At sa buong probinsya, maraming negosyong apektado, tulad ng gumuhong branch ng isang fast food chain sa Bugo. Pero sa ngayon, pagliligtas sa mga posibleng buhay pa ang prioridad. Sa sports complex ng San Remigio, halimbawa, kung saan may paliga ng yumanig ang lindol, hindi sumusuko ang mga rescuer. Kahit pa may mga patay na ng matagpuan. Sa iba't ibang lugar kung saan kailangan, nagpadala agad ang kapitulyo ng mga tauhan, heavy equipment at rescue equipment. Pero maging mga ospital kung saan maaaring itakbo ang mga sugatan na apektuhan ng lindol. Ang lahat ng pasyente ng Cebu City Medical Center agad na inilabas. Kabilang sa kanila ang 3 sanggol na isinisilang sa kasagsagan ng lindol at ang kanilang mga ina. Sa Cebu City pa lang, 5 na ang sugatan sa lindol. Kabilang ang 20 anyos na si Jezreel na nagtamo ng bali sa kanang kamay nang madulas habang lumilindol. Sumabay pa sa problema ng ospital ang pag-ulan kagabi. Kanina, walang ulan, di ba? Opo. So, ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Well, mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. So, what we did, we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. 2:00 na kaninang madaling araw na ibalik sa ospital ang mga pasyente matapos matiyak na wala ng aftershocks. Nagdulot din ng panik lalo sa matataas na gusali tulad ng mga empleyadong ito na galing pa sa 16th floor. Pinakalma sila ng mga kasama at ligtas namang nakalabas. Business as usual, Emil, sa lahat ng mga offices sa lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu. Pero bago pinapasok ang mga kawani at kliyente sa mga munisipyo at City Hall, damage assessment at inspeksyon sa structural integrity ang ginawa muna ng mga otoridad. Emil? Maraming salamat at ingat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Mahigit 1,000 aftershock
ang inaasahan ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kagabi na pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu. Posible ring gumalaw ang iba pang fault system na malapit po sa episentro ng lindol. Nakatutok si June Veneracion. Pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu ang tumama na magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mahigit 800 aftershocks na ang naitala ng ahensya kaninang umaga na pwede pa raw tumagal ng ilang araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lang. Intensity 7 ang pinakamalakas sa pagyanig o paggalaw ng lupa na nilikha ng lindol resulta ng paggalaw ng isang offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Naramdaman ang intensity 7 sa epicenter ng lindol sa Bogo City, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio at Tabuelan sa probinsya ng Cebu. Paliwanag ng PHIVOLCS, side to side o horizontal ang naging paggalaw ng fault kaya hindi lumikha ng tsunami, hindi tulad kung ang galaw ay pataas o pababa. Malawak po no yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. Po. So malawak po dahil po, again, may kalakasan po ang lindol at ito po ay may kababawan din. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng PHIVOLCS, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang intensity 7. Kasama ko si Glenn Huego ng DZWB. Tingnan natin. Mawawala ka sa balanse. Mawawala ka sa balanse rin pala. Imagine mo to kung niyuyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam ng aktwal kung ikukumpara sa simulator lang. Sa report ng Office of Civil Defense, nabagsakan ng debris ang karamihan sa mga nasawi na base sa kanilang tala kaninang umaga ay umabot na sa 6 na po. Pinangangambahang marami pa ang natabunan na kailangang i-rescue. Critical daw ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad, kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualty sa Bogo kasi highly urbanized siya, no? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Pero masyado raw itong malayo para makaapekto sa Metro Manila, kung saan matagal ang pinangangambahang tumama ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Posibleng isyuhan na rin ang arrest warrant ng ICC sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa 2026. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagaling lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Paniwala ni Trillanes, sa unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang na-expect na lang natin ay 2. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang tinukoy ni Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo, ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag, sa sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Royina Garma, ang dating police official na nagsiwalat na nagpatupad noon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Pangulo si Duterte. Si Royina Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong 1 buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC
gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ipinatatawag na rin sina dating House Speaker Martin Romualdez at si resigned Congressman Zaldico ng komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Posible ring sunod na ipasupina si Senador Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. Nakatutok si Joseph Moro. Ipinasabina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang dalawang dating mataas na opisyal ng Kamara na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico, ang chairman ng House Appropriations Committee, nang ginawa ang mga insertions sa national budget para pondohan ang mga kinikwestyong proyekto. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaring isunod na rin ang sabpina para kay Senador Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte administration. That's a possibility, yes. Because he was a former secretary ng DPWH, right? That's been brought up among the members of the commission. Oh, yes. Bukod dito, wala nang ibang ibinigay na detalye si Hosaka. Kanina humarap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, comment lang, dinideny ni Senator Escudero yung mga accusations niya. No need to push her. Papalabasin namin yun daw. Pero hindi siya nagsalita ng hinga ng reaksyon sa pag-deny ng mga pinangalanan niya sa Senado na humingi umano sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Humarap rin sa ICI ngayong araw si DPWH Undersecretary Emil Sadain. At dahil closed door ang proceedings, nalalaman lamang kung ano ang nangyari sa loob kung merong nagkukwento sa labas. Tinanong namin ng ICI tungkol sa mga panawagang buksan ito sa publiko. The commission has not discussed that yet, but I probably ask them about that because they know about the request that it be live stream. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.